hindi nating maaalis ang fascination natin sa mga aswang. Noong una kong narinig ito nung bata pa ako, parang na-imagine kong may naririnig akong tik-tik sa labas ng bintana ko gabi-gabi. Mga nakadungaw sa bintana na nakapatiwarik at nakatingin sa akin, kitang-kita ko ang matatalas nitong ngipin. Pero syempre sa pagtanda natin at pagiging rational natin, darating tayo sa conclusion na gawa-gawa lang ito ng imahinasyon natin. Imbento lang ito ng mga nasa iba't ibang lugar para i-explain ang hindi nila ma-explain noon bago pa tayo kumapit sa relihiyon na tinatawag nating siyensya. Pero paano kung totoo nga ang aswang? Paano kung meron nga at umiikot-ikot sila sa paligid natin? So, ngayong gabi, makinig tayo sa iba't ibang listener, past guest at mga tambay sa Discord sa kanilang mga alam, experience at naririnig tungkol sa mga aswang sa Pilipinas. Enjoy. Bago tayo magsimula, bibigyan ko lang ng context kung paano nagsimula ang usapan. Kung maalala nyo, noong episode 201, mga kwentong paramdam, biglang napatanong si Marie kung sino mga taga-aklan sa call. At doon nagsimula ang medyo mahaba-habang kwentuhan tungkol sa mga aswang. Bago na rin kayo mag-react, maraming na-bleep out na location sa usapan. Ito'y para na rin walang gulo. Baka akong puntiryahin ng mga aswang. So okay, simulan na natin sa pagtanong ni Marie. Uy, may taga-aklan. Sorry lang ako nag-background. O sino daw yung taga-aklan? Ako po. Ayun! Si Pero Aki pala eh. kaya pala baka nakaka-relate tayo sa isa't isa. Aklan. Ano daw? Kaya daw kayo nakaka-relate sa isa't isa. Sabi Hindi, kasi niya. di ba pag-usapan natin yun? Ano yun? Dami natin na pag-usapan doon. Hindi, yung sa aklan, yung mom side ko kasi taga dun, di ba? Tapos sabi parang pinapasa yung third generation witch, mga ganun, di ba? Kasi witch ka, di ba? Sabi nila. Ewan ko. Hindi naman ako, di ba hindi ako, ang tawag dito, hindi ako hindi duel eh. Oo, hindi ka nila. Aklan pala si Miss Marie. Aklanon niya. Pero maraming nga po. Yung mga gusto pong mag-sightseeing, lalo na po ng gabi, may mga free flights po doon. Tiyempo-tiyempo lang. Actually, kahit hindi nga gabi, di ba? Kahit hapon. Madalas, lalo na pag maulan, Ramdam hapon. sila talaga. Yung free flights na yon, friendly naman yun, o bigla ka nalang dadagitin. Depende po. Kung maganda po yung atay, saka yung puso, baka na po. Diretso na po. Dagit na talaga. At saka kung bagong salta, no? Oo, bagong salta madalas. Hindi nila kilala, maamoy nila. Naging normalan na siya. Oo. Honestly. Parang, oo. Kaya mas siya, yung, paano ba? Pag ang kausap mo, Parang part of everyday life, di ba? oo, parang pag ang kausap mo within yung Panay Island, parang, ay normal yan. Uy, nakita mo din yun. Parang, oo, parang kahapon na, mga ganun. Hindi Pero pag nga eh. Mga ganun, di ba? Pag taga Manila yung kausap mo, parang, ano yung pinag-uusapan nyo? Ay, may nakita kasi kami lumipad kanina, hindi namin alam kung ibon o ano pa. Parang ganun. Kasi parang may nainis pa nga sa amin. Kasi may, si Norby, taga Iloilo naman. So, within the, Panay Island. Tapos, parang pag kaming dalawa natitira kasi sa Discord, minsan mag-uusap kami ng mundane, tapos papunta ng tapos minsan sabihin ko na, uy, may ko dito, yung Lana, kung familiar ka Ay, doon, nice. Miss Marie, yung Lana, parang Yung gano'n. oil ba yan? Oo, nagbibiroan kaming Oo. dalawa. May nag-PM sa akin. Meron pa po ba kayo ng Lana binibenta? Sabi ko, hindi, joke lang po namin ni Norby yun. Hindi po ako nagbibenta dahil wala po akong balak lumipad. As in, may tanong po sa akin. Parang, Pero- mahirap magbiro pa na dito. Ang Lana, di ba, nakakapag rin siya? Yan yung kumukulo, di ba? Ay, ano po yun? Pag may May iba-iba kasi po talaga yun. So, pag ang
Yung 'di ba, pero same day siya ginagawa siya usually pag Good mahal na Friday. araw, Good Oo. Friday. So yung typical na ginagamit ng mga naghihilot, yung galing sa inyo, yung ano, yun po, normal na panghilot, yun yung normal na lana. Tapos meron po yung ginagamit naman ng mga manggagamot, ng mga albularyo, yun yung sinasabi na pag ano kumukulo, iba pa po yung proseso nun, mas ano yun, mas maraming kailangan. On the other side, may counterpart po siya na yun naman yung ginagamit naman na parang maghahanap ng madalas ano sagingan kasi yun yung kakorte ng katawan. Tapos doon iniiwan yung other half Para iwan yung kalahati kasi mukha is siyang trunk ng saging. is opo. Kaya nga 'di ba ang madalas na 'di ba parang pag sinasabi nila na pag galing ka ng inuman o kaya ng sa probinsya, baylihan, huwag kang dadaan sa sagingan o kaya sa palayan. Kasi baka yung ano, hindi na pala puno yun. Parang ganun. May ganun Di ba pong nga? ano. O sino dito yung mga, yung older millennials, yung pelikula ni Alma Moreno, yung Aswang, Mm, mm, di mm. ba? Galing sa inuman si Joey Marquez, tapos, ano, Grabe yung Naalala mo Joey tuloy lumihi siya Marquez, yun. sa ah. sagingan, Joey Marquez Grabe yung tapos Joey talaga. Marquez. kumakanta siya ng somewhere over, yung somewhere out there beneath the pale moonlight. Tapos lang inatake siya ng aswang. Yun. Dated na dated. Hassle. Huwag ka din Oo. Ay, dadaan daw sa kalye pag magte-take off yung eroplano. Bakit? Kasi may lumipad na tricycle. Off topic. Pero seryoso, as in merong kasi pag nagte-take off yung runway talaga nakadikit lang sa kalye. So inaharangan nila pag may take off na eroplano. Nadadali. Tricycle, no? Mm. So, as in nagpumilit siyang ganun, tapos lumipad yung tricycle. Hindi siya horror, pero ay, may tanong ako. Yung Lana, di ba, kunyari, di ba, papahirin ng aswang doon sa sarili niya, doon sa, kaya, oh, nag-work lang siya doon sa may lahi o doon sa nalahian or kahit regular na tao basta nagpahid ng lana sa katawan. Talagang ako talaga yung nagpaliwanag. Trade secret daw yan, John Ano, Joseph, di niya kakwento yan. Kasi mahuhuli mo siya, kukulo eh. hindi, ano, tawa ko. Yung pagkakaintindi ko po kasi dun sa, ano, kasi yun, manggagamot din yung, ano, yung sa side ni mama. Ano po siya, parang, hindi po siya binibili or hindi mo siya, ano, ikaw mismo gagawa. Kasi, ano pa yun. Tapos, katulad nung sinabi ni Miss Marie kanina na, di ba, habang lumalapit, nag-iiba din yung ano, yung form, parang nagiging pusa, aso, ganun. Nag-shape-shift. Ano po yun? Kasi may parang sa Aklan po kasi, or yun nga, sa Panay Island, medyo diverse din po kasi yung ano doon. Hindi lang siya puro, yun nga, yung nahati. May iba na nagtatransform na nagiging ibon, nagiging hayop. So, ang madalas na ano yan, kung sino yung gagamit or kung sino man yung may alam na gagawa nun, sila mismo yung may gawa. Kasi parang may part doon na parang hindi ko po alam kung dugo, laway, or ano yung hinahalo. Pero basta may in-incorporate sila na part nila. So hindi yung pwede na kunwari may sinabi sa'yo na, oh, gamitin mo to or pwede mo tong ano. Usually, hindi po siya ganun. Saka, ang madalas na yung sinasabi nila na nahahawa o yung, ano bang tawag doon? May term yun sa Bisaya eh, nababangaw ba yung, hindi ko maalala yung tamang term. Ano naman po yun? Yun yung parang nagiging zombie. Nilalawagayan yata yung pagkain. Oo, pero yun, parang zombie siya. Hindi siya nag-ano, parang ano lang, nagki-crave sila ng ano, pero ang itsura nila, tao pa rin, pero parang zombie. Parang ganun po. Hindi siya full-fledged, kumbaga. Opo, kasi ano po talaga siya, parang lahi. Lahi. Or ano din siya, pinapasa din siya. Hindi siya yung parang, uy, gusto ko to, Bayanggaw parang yun. ano. Ayun, yanggaw pala. Yanggaw. Parang ano. Yanggaw. Opo. Yes. Yanggaw. Okay. Pero yung sasabihin mo na wala kang lineage tapos bigla kang magiging ano,
Alam ko bihira po kasi ano po yun eh. Parang ano din siya, yun nga, parang sabi ni Sir ni kanina, parang family secret na hindi mo siya maituturo kasi nasa bloodline mo siya. Parang ganun po. Sana pala napasahan talaga ako ng lola ko, no? Ay, wow, yun pa rin gusto niyo. Hindi ako, hindi aswang, iba. Magugulat ka na lang na may something ka pala. Hindi mo alam. Oo, oo. Ewan ko. Oo, may mga ganun po na magugulat na lang sila na ano pala sila or meron na, may term pa nga yung non-practicing. No? Kasi kahit alam nila Non-practicing or aswang? oo, kasi kahit alam nila, hindi sila talaga nagtitik ng tao. Talagang parang Oo. hayop lang. Oo. Kasi ayaw nga nilang, Queen Bee, ano yung rape? May kukwento natin si Queen Bee sa ano? Ito, Mindanao perspective para ano. Sige, go lang Queen Bee. Ay, yung about sa Lana lang kasi. Actually, meron, hindi siya kaibigan, pero taga-Basilan sila na pamilya ng mga aswang. Actually, yung Lana na ginagamit nila, yes, sila lang yung may gawa nun. It is made of from yung laman loob ng mga tao at jebox ng mga hayop na binabasahan nila ng yun nga, yung mga buhay na salita nila. At hindi siya pwedeng, halimbawa ako yung may gawa, tapos ibibigay ko doon sa kasama ko. Or ibibigay ko sa niyanggo ko. Hindi siya pwedeng ganun. Yung mga niyanggo kasi wala silang, kumbaga mababang level lang ang meron sila. Like nagka-crave sila, tama yun, nagka-crave sila ng mga meat, blood, ganun. Pero hindi nila kayang mag-shape-shift. Hindi tulad ng mga aswang na to. At ginagamit nila yung lana, isa para matago yun nga, yung aura nila, yung energy nila doon sa mga tao, sa mata natin. At isa na din yun, ginagamit nila yun para mag-transform. At actually, marami nagsabi sa akin, yun yung mga lolo sa Basilan is napakabaho niya. As in, kaya malayo pa yung aswang, amoy na amoy mo na. Yun siya. Pag nakakaamoy kayo na medyo malansa, na hindi na siya, more on malansa. Kasi yung mga bahay ng mga aswang malansa sila eh. Hindi siya yung malansa na isda. Malansa na something dugo. Doon sa mga babae, siguro like, oo, yes. At meron na experience na yun. May, yun nga, at yun din yung ginagamit nila, yung lana na yun, ginagamit nila para malaman ng ibang aswang na nandun sila. Kumbaga halimbawa, ako mga aswang ako dito sa bahay na to, sa particular na bahay na to, maaamoy ng ibang aswang na nandun ako. So hindi sila pupunta doon. Ganun kasi yon. Kumbaga territorial kasi pa, Territorial, oo. Isa din yung ginagamit na 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 parang gamit dun sa lana na yun. Pero ganun nga siya, sobrang baho para sa atin. Sobrang mabaho siya para sa normal na mga tao, hindi siya kayang amuyin. Kasi nga, mga laman loob ng tao yun at saka yun, yung mga ebax ng mga hayop. Yun yung mga parang main ingredient nung kwan. Yun naman. Grabe pala. Kakaiba. Ay, Queen Bee, sige lang. Ay, nagano ka ba? Ayan, pero halimbawa bigyan ko lang ngayon ng para mapapagkamalan pa akong aswang dito. Hindi naman. Hindi naman namin isip yun. Kunyari lang. De joke lang. Doon kasi sabi sila may pamilya kasi na yung anak nila is bulag. Actually, bulag lang siya pag araw, pag may araw. Pero pag gabi kasi, nakakakita na siya. So, pag gabi kasi, ang bilis ng batang tumakbo. Pero ganun nga siya. Friendly naman sila. Hindi to the point na parang nakikihalubilo sila. Hindi. Kumbaga, hindi sila tumatalo ng kalugar nila. Like, dito sa baryo na to may aswang. Ang mga binibiktima niya is sa kabilang baryo or more on mas malayo pa sa baryo na yon. Kung halimbawa, di ba may mga naririnig tayo na kwento na may mga dayo tapos biglang may aswangan na nagaganap. Simple because ganun nga. Pag yung aswang kasi parang nagstay na siya sa lugar na yon, hindi siya kumakanti ng taga-bayan. Taga Diba? doon, oo. Sa English yung ano,
Don't shit where you eat. Yes, don't shit where you eat. Oo. Ganun kasi yun. So, pag may inang aswang ganun, hindi sila hindi sila pinagbibintangan. Yun naman yung kagandahan sa kanila. Pag hindi mo inano, hindi din ang aano. Oo. Coexistence, no? Pag inisip mo nga. Yes. Malaya naman sila doon sa parang probinsya na kung saan ako nabibilang. Malaya yung mga aswang na malaya silang namumuhay basta wag lang ganun. Minsan nga tumutulong pa sila. Like may sakit ganun. May mga ganun na tumutulong din naman sila pagkababayan nila. Parang mabait naman. Siguro parang normal lang. Parang sa atin lang din. 'Di ba? Diba? Na Pag gusto lang isipin din mo. nilang mamuhay ng tahimik. Kaya nga hindi sila namimerwisyo ng kababayan nila. So yun naman. Parang minsan, I mean, baka sabihin pro aswang ko na, pero I mean, ang point ko lang, minsan kasi, nature nila yon. Kung baga, yun ang nakalakyan nila, yun ang napasa sa pamilya, yun ang nakasanayan nila. So, yun ang nature nila. So, ang hirap mag-judge eh. Ang hirap na talaga mag-judge. Pero, gets mo naman, may ibang tao, I mean, si Ninong, syempre. Meron ako nakilala, kiniklaim niya. Sa work ko kasi, nung pandemic may lock-in. So meron kaming mga marshal. So may isa kaming marshal doon. Kwento siya ng kwento tuwing gabi. Kiniklaim niya, lumalaban siya sa mga aswang doon sa probinsya nila. Tapos tinitrain sila, tinrain siya ng tatay niya, tapos ang ginagamit, di ko alam kung gaano ko ito yung kwento niya. Ang ginagamit daw nila yung bamboo stick na tinatalasan yung dulo. Tapos yun nga, meron silang lana na para kung kumukulo. Tapos gabi-gabi kinikwento niya. Tapos inaano niya sa amin na kasi dun sa kabilang village, o hindi village, kabilang hotel, sabi ko na nga. Yung kabilang hotel kung saan natutulog yung ibang staff, may kumakatok daw na matanda doon. Kaya siya daw yung humaharap kasi alam niya aswang daw. Ganyan. Oo. Pero Batangas to Kumalat na naman talaga. Ang rami niyang kwento na yung hindi ko alam kung gaano ko totoo. Kayo yung doon sa nakakaalam, kayo yung makakapagpatunay na to kung totoo yung sinasabi niya na pwede daw mag-shift ng kalabaw tapos tumatawid daw ng dagat. Lumilipad across the body of water. Hindi ko alam. Ano ang comment niyo doon? Oo nga eh. Akala ko takot yung aswang sa tawid dagat. Okay. Yeah, kasi may tinatawag na tawid dagat. Hindi sila per isla. Siguro hindi siya ganun ka... May kwento kasi dyan before kaya takot daw yung aswang sa tawid dagat. Meron daw kasi something sa Cubana. Narinig ko lang So, takot daw yung mga aswang sa tawid dagat kasi there's something beneath the sea na kinatatakutan nila na mas malala pa kaysa sa impyerno. Kaya once na tumatawid sila ng dagat, yun yung kinakatakutan nila. Pero merong aswang talaga na nasa dagat mismo, yung aswang dagat. Oo nga daw eh. Lumilitaw sila. Sa dagat talaga mismo sila nakatira. Kasi merong engkantong dagat, may aswang dagat. Yung aswang dagat sa may bandang ata yun before Yung kapag may buntis sa dalampasigan, lilitaw sila sa gabi. Tapos doon sila atake. Sa dagat sila manggagaling. Yun lang, na-share ko lang. Kasi may mga lugar kasi na hindi pa ganun kasakop ng mga albularyo, antingero, siguro na free yung aswang na mag-roam around. Like last year, sa Pasig, may certain places kasi siguro na hindi nasakop ng manggagamot or hindi nasakop ng antingero. Since city siya, so wala naman siguro maniniwala masyado sa mga anting-anting or ganun. So medyo may freedom yung aswang na makapag-ikot-ikot. Kasi na siya, urban siya, urbanized. So pwede sila mag-ikot-ikot doon sa likod ng may naman doon Ang alam ko may parang estero or ilog doon. Pwede sila ron or sa yung ibang lugar. Nakapunta ako before, ang experience ko alam ko sa may kasama kaming buntis. Sa gabi lang, nagpaparamdam na yung mga aswang. So, sa labas ng gate. Or kapag maglalakad ka ng gabi,
sa bandang alas 9, alas 10 kasi since province, mas dominant sa tingin ko lang. Mas dominant sila sa ano, sa kasi mangilan-ngilan na lang. Tsaka kasi may mga lugar kasi na hinahanting nila mismo yung aswang for fun. Talaga? Para, yes, hinahanting lang nila for fun para sa ibang antinger, para masubok yung gamit. Total, nagsasawa na daw yata sila sa mga pabaril, yung paggalingan. So, para patunayan talaga yung gamit, aswang na talaga hinahanting nila. Doon kasi, yun naman sa Manila, meron sa Manila, sa yung isa. Ano lang kasi sila, Sir Nick, parang pwede kasi nila i-blame sa addict. Oo, no? Pwede mo i-blame sa addict, pwede mo i-blame sa, nagwawala lang yan. Tapos yung pambibiktima, more on sa slums. Oo, no? Kasi Yun nga eh. para hindi halata Hindi yung, napapansin oo, eh. Oo, para yun yung malungkot eh. hindi mapapansin. Kasi hindi sila gumagawa masyado on yung mga kondo, ganyan. Ang magagawa nila ron, parang ibang type ng attack. Ang psychic attack, kukunin yung kaluluwa. Pero yung umaano talaga, yung parang kumukuha ng mga laman loob. More on the slums. Sa South NCR meron. South NCR, oo. Yung more on sila eh. Concerned din. Ang napansin ko lang sa kanila, yung tagong-tago, yung hindi makalaing may aswang. Kasi masyadong sorry for that term, yung parang mga squatters, doon sila nag-hide. Merong aswang na pangmayaman, yung, saan ba yun? Yung doon, subdivision, Saan ba yan? nakalimutan. Doon banda, daw doon may subdivision daw doon, doon naman sila namamahay. Sabi ko, ba't doon sila natambay? Siguro yung sakop nung kinakainan nila, around doon, pero hindi ko pa napuntahan yung lugar eh. Parang, yun. Yeah. Tumindig balahibo ko. Ang lapit-lapit dun sa... Marie, mag-ingat ka dyan. Uy, Wag niyo ako huntingin. tumindig yung balahibo ko kasi likod lang namin yun. Ano siya, parang ginawang meeting place. Mm. Kumbaga, yung may mga may lahi, ganyan, tapos sino yung bagong salta, tama yung kanina, in discussion, anong sakop nila, nagmamasid kung Oo. sino pwede. Oo. Yung mata-timingan, yung mga siguro naglalakad, tapos ibe-blame mo na lang, parang sinaksak, hold up, ganun. Or yung yung favorite nila, yung mga wala na lang yung tao. Grabe. Kaya pala sumisikat yung South ngayon. Kasi maraming mga open na restaurant ngayon sa South eh. Ay, hindi nila maano yung ang hirap sila sa foreigner kasi yung foreigner, parang bilang, lagi. Oo, no? Oo. Parang may attendance. So, mahirapan nila pasukin. So, ang gusto nila, yung hindi na talaga nahanap. Hindi sila mahuhuli pag hindi magtatanong. Yung madali lang ko. Yung mga taong kalye, mga taong grasa, ganyan. Yung mga ganan. Taong grasa, yung bata sa kalsada, ayun. Wala naman naghahanap sa kanila. Kapag nawala, sabihin, baka nandyan na. Ay, di tayo sure. Kasi yung iba po sa kanila, yun yung mismong Yun ang mismong camouflage. Yun ang camouflage nila. Kunyari, taong Opo, grasa or sila. mismong may mga kasi di ba may sinasabi nga nila na lalo na pag matatanda, huwag niyong babastusin yung mataong grasa kasi pag tinapik ka, mamimilipit ka na lang sa may sulok. Kasi may din po yun. Yung iba kasi, kaya sila naging ganun kasi nasobrahan ng hindi na kinaya nung katawan sa utak nila. Yung kinuha nilang naniniwala ako. Opo. Kaya hindi din ganun kadali yung sa mataong grasa. Taong grasa. Bihira ako makakita nun eh. Kasi pag yung taong grasa na may karga, yung kunwari may lahi or nasobrahan sa aral, mafe-feel mo siya kapag lumalapit. Mukha siya taong grasa pero mabigat yung feeling. Masakit Or sa hindi ulo. hindi siya feeling tao. Oo. Mm-mm. May mararamdaman ka kagad. Pero wala siyang intention na masama. Yung presence niya lang mismo. Yung presence niya nagdadala. lang. Oo. Saka hindi na niya control kasi yung utak niya eh. Hindi na kinaya na sobrahan. Naniniwala ako ron. Come to think of it, sa folklore natin, yung mga ermitanyo, lagi pulubi. Ay, Na oo. humihingi ng tinapay, di ba? Ganun. Na parang napansin ko yan before. Pero sa Banahaw ko yata napansin. Puting-puti siya.
Ang kwento sa akin dyan, yung mga ermitanyo daw kasi, parang dinedicate nila yung sarili nila sa aral at saka dun sa paggawa ng mabuti. Kaya yung earthly things, pera, hindi nila masyadong pinagkakaabalahan. Kaya pulubi yung dating nila. Talaga, pulubi. Tapos, kapalit nun, na yun, nakakapanggamot siya, nakakatulong, ganyan. Tapos, maasa siya sa nature. Tapos, yung katulad niyan, pag nakakatulong, nakakapanggamot ka, may mga nagdo-donate, doon sila nabubuhay. Tapos Mm-mm. yung bahay, bahay nila kubo. So, mga nasa ganong level na, mahirap naman kasi gayahin yung ganon sa modern day na ganito na Oo. pagpapalit mo yung lahat tapos mamumuhay ka ng ganon. Merong namumuhay ng ganon sa pang-province. Siguro kung nasa bundok ka, ganon. Pwede. Mm-mm. May comment si Riz. Parang, oo nga, no? Hindi ko lang ako sa mga may alam sa LNK. Pero parang, technically, yung shape-shifting na ginagawa nila, para siyang sa bulag. Ewan ko kung parang ganun, Riz, yung sinasabi mo. Na, glamour. It's glamour magic. Kala mo nag-change siya ng shape. Pero technically, it's the same. In your eyes lang, iba na itsura niya. Mukha na siyang kabayo, mukha na siyang aso. Pero technically, ganun, na siya. Parang sa bulag siya in a way. Kasi 'di ba, yun nga, yung mga aswang, may alam sila sa lihim. Meron Na silang alam. sarili nilang brand. Sana isa sa mga theory na kung saan nanggaling yung aswang, di ba yung sa mga busaw. Ay, isa yon. Yes, so isa yon. Pinanggalingan din ng LNK na pinaghalo yung yung kaalaman yung katanungan ng mga babaylan Babaylan, oo. na ng mga kita ng mga Jesuits. May mga dasal din kami ginagamit na hindi mo makikita sa Latin pero ginagamit kahalo ng Latin. Pero ang weird lang kasi talaga sa pag narinig mo yung parang magic sa ibang bansa, sa ibang European nations, meron silang similar. Syempre iba yung dasal, iba yung mga binibigkas. Pero yung nagagawa ng mga magic doon, similar siya sa ibang ginagawa sa LNK. So kaya parang iniisip ko, may source ba, may origin sila. So, anyway, yung mga nagre-research dyan tungkol dyan, mas alam nila yan. Ako wala ko kasing hindi ko inaaram. May isang libro sa Amerika na parang nagmula siya 1700s. Tapos, if I'm not mistaken, ang title niya is Long Time Friend. Yung libro hindi ako sure kung long time friend talaga. Pero may ganun, may friend. Ganyan. Basta parang ang trato doon sa libro na yon is parang matagal ng kaibigan. Okay. Tapos pag binuksan mo siya, puro lang siyang mga formula on magic, protection, ganyan-ganyan. Tapos may makikita ka doon na yung tablet, yung Sator, Yes, oo. ayokong Sige, wag na. ganyan. Okay, sige, okay. Pero may ganun. Di ba may ganun sa Pilipinas? So Hindi, parang, kasi Comment lang ako ron Ayan, go. sa Go lang. sabulan. Direct. Oh. Dahil LNK din ako eh. Mm. Yung sa aswang kasi, may sabulag talaga sila. Sa term kasi na ginagamit namin, pag sinabi mong sabulag, hindi mo talaga siya makikita. Okay. So, ang gamit ng aswang, kumbaga in terms of sa nyog, sa lana, nyog na bulag. So, pag gumagamit sila na, yung ginagawa nilang oil pinapahid sa katawan, totoo yung nag-shapeshift. May mga lahi ng aswang na nag-shapeshift. Kasi yung iba, Shape-shift talaga, no? meron, may lahi. Per lahi sila eh. So, yung iba hindi kaya, yung iba kaya. Oo. Yung sa mga lahing may nagsa-shapeshift, meron din i-combine nila yung sa sabulag. Shape-shift plus sabulag para yung target nila na tao or buntis man yan or bata, successful. Okay. So, yung sa bulag, hindi mo talaga siya makikita. Although sa LNK, meron ding sa bulag na kahit hindi ka aswang, pwede mong magamit. Yes, oo. Pwede siyang makuha sa kalikasan, pwede mo siyang makuha sa dasal, ora, aral, or na ipapasa. Pwede naman yung sa bulag. So, yung sinasabi na parang na
parang yung tingin sa'yo na ibang tao, nagbago, pero ganun pa rin. Iyon yung pwede nating magamit. Okay. So, halimbawa, naglalakad ka sa mall or naglalakad ka sa sa mataong lugar. Pag gumamit ka na sa bulag, hindi ka nila mapapansin or kahit may naghahabol sa'yo, hindi ka rin makikita. Makakita, oo. Pero nag-exist ka. So, nawawala ka hindi lang sa paningin ng humahabol, kundi sa paningin ng lahat. Doon sa psychic part, noong nag-aral kami sa isang group, nung ginawa kasi nilang sa bulag, to the point na kahit yung memory sa'yo ng tao, halimbawa tayo, Oo, direct magkakilala, yes. sa Oo. lakas ng sa bulag niya, mawawala pati yung alaala mo sa akin. Hindi Mm-mm, mo na ako kilala, hindi tayo Mm-mm. nakita. Ganun. Tapos, pag natapos na yung spell niya, saka lang siya manunumbalik lahat. Bigla mo na siyang maaalala, nag-exist na pala. May levels kasi rin siya. Alam mo, may theory ako dyan. Yung isa sa mga interview ko, si Doc, feeling ko nasa bulag siya ng lolo niya. Kasi hanggang ngayon, pag nagkakausap kami, buong childhood niya, sinasabi sa kanya nanay niya, close na close ka sa lolo mo, ganyan, ganyan, ganyan. May alam ang lolo niya eh. Tapos sinasabi niya sa amin, alam mo, wala akong maalalang experiences kasama ng lolo ko. Minsan may papasok. Nagets ko na direct kung bakit ginawa yun sa kanya. May nakita siya or something na hindi dapat, ganun ba? Or pwede kasing ginawa yun ng lolo niya para to protect na lang yung family. Kasi pag nalaman nila na yung alam ng lolo niya, parang sa kanya rin mapupunta. Ikaw ang next target. So anything na memory na ikakat ng lolo niya, hindi na siya habulin. Kasi sasabihin na parang ang mangyayari, doon na sa lolo niya matatapos. Wala nang pagpapasahan, wala nang patayan. So doon na makakat. So lahat ng memory ng lolo niya, yung siguro yung lolo niya before malakas or may itcha, may anting, may aral. Tapos inaantay na lang mategi yung lolo. Ngayon, inaantay nila kung sino yung magmamana. Ngayon, pag nakita nila, uy, yung doktor, matalino yung doktor. Parang siya yung pagpapasahan, tas nanggagamot pa. Hindi nila ma-feel kasi kahit nakikita nila yung doktor mismo nagsasabi, wala siyang maalala. Wala siyang maalala. Pinutol na ng lolo niya. So, hindi na siya pwedeng habulin kasi parang normal na lang na tao. Yan, hindi na nila pag-aaksayan ng panahon. So, tama yung lolo niya. Ang manghihinayang ka lang, doon sana sa ipapasang aral kasi tinapos na agad. Or pwedeng, feeling ko, may pinagpasahan yung lolo niya sa iba pero hindi sa doktor. Yun ang hanapin nila. Kasi siya mismo, nagugulat siya mismo na kasi doktor nga siya, di ba? Minsan may papasok, alam niyang kayang hilutin. Alam niya masosolve niya. Pero hindi, dahil doktor siya, tas yung practice niya, gagawin niya muna yung process sa ER or whatever. Pero sisimplihan niya ng hilot para hindi na magbayad yung tao. Pero, so meron siyang, may natural siyang healing na capability. So yun nga. Parang Hindi niya alam. Pero Hindi niya alam kung may pinasa sa kanya kasi wala talaga siyang memory. Hindi siya conscious, pero sa subconscious niya malamang nandun yun. Yung kinukwento niya sa amin, logic na. Sabi niya kasi, kunyari, yung movement ng kamay sa hilot, sabi niya, dahil doktor ako, alam ko yung intestines nandito, alam ko yung twist ng intestines sa katawan, so alam niya yung motion ng hands niya sa paghilot at gumagana. So meron siyang medical plus meron siyang pakiramdaman. Pero, syempre, kahit sinong doktor na tanungin mo, sasabihin sa'yo na, hindi naman pwede yun. Dahil alam mo na kung nasaan yung bituka. Correct. Kay ng bituka. So may natural siyang ability to heal. Na yun nga, kung malamang napasa yun or bloodline yun. Pero yun nga, mas na-gets ko. Siguro kung may bloodline siya direct, halimbawa may bloodline naman siya na pinasa, pero ang ginawa sa kanya, pinatulog na lang. Para imbes na magkagulo. Katulad niya yung lolo niya na nagkagamot, or magkagulo, ginawa na lang siyang doktor mismo na lisensyado, para at least yun yung reason, para hindi na siya habulin. Kasi normal na siyang doktor. Hindi na siya nagpa-follow ng mga gawain ng lolo niya. Pwede naman ganun. Although, yung properties na makapagpagaling,
Nandun Pwede pa niya rin. yan i-reason out. Na kasi Oo. doktor siya, oo, Oo, kasi doktor oo, siya, kaya niya oo. naman magpagaling. So may reason naman na paano niya nagagawa. Siguro kung may imposible siyang nagagawa, halimbawa yung mga diabetes na bigla niya natanggal o mga Wala pa sakit na yata. hindi gumagaling, napapagaling niya, doon siya paghihinalaan. Oo. Parang yun yung maganda kay Doc kasi talagang matuturing mo na wala siyang alam kasi ang Oo. alam niya sa kanya lang pwede. Oo. So hindi talaga siya paghihinalaan na nakuha niya yung Oo. something sa lolo niya, Oo. which is Oo. hindi mapapansin ng iba kasi yun yung process niya, ipapasa sa sarili niya. Oo. Siya mismo nagkakasakit, so safe siya ron. Oo. Ngayon kasi feeling ko pag yung natutulog na ability ni Doc, ginising mo at napansin siya ng mga naghahabol sa lolo niya, Oo. baka siya na yung siya Oo na nga, yung no? isunod. Tama, oo, tama yung Itulog ginagawa ni niya na Doc lang. na huwag niya nang alamin o itulog niya na Oo, lang. wag niya na alamin. Sasabihin ko sa kanya, Oo, itulog mo kasi na lang. feeling ko pag nalaman yan ng mga iba, yung mga Mm. naghahabol before, balay ko ba kung kalaban natin ng lolo niya aswang, Oo. as matagal lang may hinahanap, baka siya yung isunod. Correct. At least kung yun lang alam niya, yung wala ka na masyadong malawak na alam. Oo. Tapos halimbawa si Doc may pamilya pa. Oo. Baka kasi magkadamayan ba yung Correct. pamilya eh. Oo nga. Para lang makuha yung something. Oo, for safety na lang yun. Tama naman siya ron. Sige nga. Mm. Sabihin ko sa kanya. Development yan sa kwento Posible. Kasi hindi niya rin alam eh. Kasi alam niya pati yung again, kung napakinggan niya yung episode ni Doc, pati yung kapatid ng lolo niya may alam. So obviously may alam talaga yung Anyway, assumption lang. Naalala ko yung episode na yun. Direk. No? Oo. Oo. I-add ko lang, direct. Yes, go. Doon kasi sa part ng mga practitioner, halimbawa sa atin sa Pinas, sa LNK, the more kasi na lumalalim yung alam mo, the more na lumalapit sa yung mga tao, tas the more na hindi naman natin maiwasan yan, mga naiinggit, gusto rin matutunan kung ano yung natutunan nila, lalo na kapag naging milagro ka na, naghihimala ka na, yun dumadami, tapos nagagamot ka pa, ganyan. Doon kasi dumadami yung mga kaaway. Kaya yun kasi, mapagdaanan ng lolo niya, katulad na rin sa Baka, no? Oo. So, possible yun. Oo. Yeah, direct yung lola ko, siya, practical. Siya yung mayroong pulang, di ba, panyo? Tama ba? O Hindi pula. Yung nanay niya. Nanay niya pala, nanay niya. Oo. May panyo, tapos yung Mama Mary na nandito sa amin, Mm. yung nasunog yung mga bahay, hinarap Sa doon kanila, sa hindi. bintana. Oo. Tapos humangin ng malakas, umatras. Oo. Yung sa lola ko, practical, meron rin siyang dasal sinabi nung pina-interpret ng nanay ko sa pinsan niya para daw sa sunog. Pero meron kwento sa akin yung uncle ko na pinsan ni mama na nagtataka sila bakit kunyari reunion o magpa-party sa bahay nila. Sa pamilya, nanay, yung lola ko tsaka lolo ko yung hindi gaano pinalad sa buhay. Pero dahil sa Maynila sila, dito lahat doon lahat kunyari reunion party, pumupunta. Sa bahay na yun. Tapos kapag kunyari, sino pang gustong kumain? May pakanin pa sa kaldero. Nagtataka, sabi nung uncle ko, tataka ako doon sa lola mong yun na alam namin, pupunta kami doon sa kusina isa lang naman yung kaldero. Kuha sila ng kuha, ba't parang hindi nauubos yung kanin? Sandok parang lang sila alam ng ko yan. sandok. May ganyang aral. Ay, ganyan. Meron ganyan. Oo, ganyan. Tapos yung lola ko may kunyari, bibiyahe, probinsya, sa San Pablo kasi sila. Tapos mahihilo yung nanay ko. Para yung sasakyan. Pupunta talaga siya, maghahanap siya sa tabi ng daan ng puno ng bayabas. Pupunitin niya, papaamoy niya sa nanay ko. Marunong siya sa halaman, sa Yes, oo. So yun. Pero yun na nga, kinamatay na niya yun. Oo nga, Walang pinasa, yung dasal lang na yun na Latin pinasa sa nanay ko. Naalala ko yung pinikwento niya na tungkol sa sinaing o sa pagkain. Yung sa bahay ni Ninong, Nung ninong mo. Ni Ninong ko, may tatlo siyang anak. Tapos may dalawa siyang hihitimong ampon. Dalawa. Tapos kami, kung susumahin mo kami doon,
na nakatira sa kanya ng yung mga bata. In a given time, siguro, hindi mababa ng 7, 8 kaming nandoon. Kakain kami sabay-sabay, hindi kami nauubusan ng kanin. Tapos lahat na magluluto din ako, magluluto. Oh, sige, ako, tutusan ako. Bumili ka ng 2 kilong baboy. Sasandok ka hanggang sa mabusog kami lahat bago maubos yung pagkain. Hindi kami nauubusan ng pagkain o oras ng pagkainan. Na kanina yung orasyon na ganyan, te-trade ako. Hindi nalalasing sa alak, kapalit ng kanin. Meron pala Mahirap yun. kasi makuha yan. Mahirap kasi makuha yan, yung mga ganyan. May pinapakain pa sa nanay na, di ba, kinikwento nga na, kakukuha siya ng pagkain sa plato niya, tapos may sinusubo siya doon sa ilalim ng lamesa. Yung ninong mo may pinapakain na hindi nakikita. Hindi na yun, wala kang makikitang kanin sa ilalim ng lamesa namin noon. Lamesa, may kumukuha. May kumukuha, Alay. may pinapakain siya doon. May pinapakain siya habang kumakain kami. Tapos may pinapalo pa siya doon. Maririnig mo, may hahatawin siya, may tatamaan. Maririnig mo, may tinatamaang flesh. May tinatamaang katawan. Ikaw makulit, gano'n yan. Tapos naalala ko doon lagi, pag kumakain kami ng ice cream, lagi na kung sino sa amin may pinakamaraming nakuwang ice cream, lagi nalalaglagan ng kutsara. Talaga? Oo. Titikman. Oo, tinikman. Kasi tinatanong ko, nung sino ba yan? Sabi niya, huwag mo pansinin sa amin ganyan, nandito lang nakakain lang. Pero yun ang ko, na hindi kami nauubusan pa. Hindi ganun karami kasi marami kami kakain. So kapag kumus na nasa lamesang hinain na kanin, siyempre, obligado ka. Kung ikaw yung huling kukuha ka ng panibagong kanin para ilagay doon. Para sa lahat. Oo, para sa lahat. Kakain kami, makakain kami lahat. Pero isang saingan lang yun. Ang rice cooker namin, 10 cups. Pero lahat kami nakakain, lahat kami may ulam. May pala yan, may dasal pala yan. Kami may ulam. Totoo yan eh. Sa mga lumang na yan eh. Siguro tinatago nila. Hindi ko nakuha na dasal na nakwento, yung daon ng puno magiging pera. Oo, may narinig akong ganyang kwento. Yun ang hindi na kumalat yung kwento, pero hindi na nakuha kung ano yung klase ng dasal, kung ano yung... Pero pagtagal bumabalik sa dahon, di ba? Babalik sa dahon. Oo. Hindi, saan din kami kwento ko dyan, yung asawa ng pinsan ko. Ang sabi naman ni, may kaibigan daw siya, na, napakagandang babae. Nasabi niya, pag may humingi sa'yo ng pera, pamibili ng pagkain, pumutas ka ng dahon. Yun ang bigay mo. Nakakabili ng Pitas ng dahon, no? nakakabili ng bigas, nakakabili ng pagkain. Yun ang kinikwento. Tapos tinatanong ko, sabi niya, hindi, may kaibigan ako dati, napakagandang babae niya. Sabi niya, wala pa ako nakita ibang ganda na mas maganda pa sa kanya. Kaya yung pinakamagandang babae nakita ko. Siyempre, subjective, sabihin na natin. Oo. Pero siguro, maganda nga talaga. Kung matatanda ako, nagkaroon din ako ng konting alam, baka diwata na binigay sa kanya. Baka, no? Queen Bee, nag-raise ka ng hand. Sorry, ano yun? Narinig ko lang yung kwento dun sa parang Only Rice ba yun? Oo. Existing pa rin siya hanggang ngayon sa province, Actually, isa siyang uri ng sigbin na inaalagaan. Halimbawa, yung sigbin na yun, like ako, may alaga ako noon. Pero napaka-rare ng sigbin na yun. Ako, meron ako noon. And then, kahit hindi ako marunong magluto, sumasarap yung luto ko. And then, pag may mga kainan, kinukuha, parang yung taong yun, kinukuha siya ng mga sa piyestahan na kulang yung budget or mga debu, ganun, na kulang ang budget. Pag siya yung nagluto, even yung buong barangay nakakakain. Tapos, yes, yung sigbin na yun is nakalagay sa isang parang malaking kaldero na siya lang yung nakakakita. And then yung mga niluluto niya is parang, paano ba yan? Parang tinatawid sa ulo ng sigbin na yun. At promise, yung kaldero na tumatawid na yun, hindi nauubusan ng pagkain.
Nalimutan ko yung pangalan ng sigbin na yun, pero napaka-rare type ng sigbin na yun. Na, yun nga, pero kailangan mo din siyang alagaan, pakainin, ganun. At nagagamit ata siya isang araw. Anong kulay ng sigbin? Hindi ko naman nakita kasi, siyempre alaga niya Sayang. yun. Parang, yes, at yung sigbin na yun, yun nga, laging nasa loob ng kaldero, nakatago. At yun nga, ganun siya. Ilaalagaan. Parang hanggang ngayon nag-e-exist pa rin yun. Ang kuwan na yun, parang sa mga province, pag may piyestahan, meron talagang parang nangingibabaw na cook sa kanila at alam ng lahat doon na May yes, may alaga alaga sigbin. siyang sigbin na yun. Pero hindi Mm. naman siya nakakatakot, wala namang lason. Mas actually Walang masarap yung yanggaw, walang pagkain. yanggaw. Oo. Yes, walang ganun. Hindi naman siya parang Yun lang talaga yung purpose niya eh. mm. So yung tumitikim ng ice cream, sigbin din yun. Diba? Yung kinikwento ko kanina. Parang iba. Iba. Yung nahulog yung 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 kutsara. kutsari, Yung oo. kutsara. Oo. Iba. Iba. Yung mga mahilig sa sweets, karaniwan kanto yan eh. Okay. Oo nga, no? Oo. Karamihan, Sweets. oo. Sweets yan, di ba? Tama. Oo. Oo. Sweets. Yung kanto duwende yan. Inaalaya ng... May sweet tooth. Yung iba nga, Starbucks na eh. Social. Basta sweets. Yung sweets kasi na hindi traditional sa atin, pero nakakabili tayo. Oo. Matanggap sila. Kumakain nga. Tapos social, wala kasi nun before. Dati nung bata ako, yung White Rabbit. Dati candy lang. White Rabbit, Oo. no? Nagbago ng taste nila. Oo. Ang sabi naman sa akin, pag ganyan may alay-alay, wag daw bonggahan. Kasi expectation nila minsan tumataas. Oo. Para hindi masanay, oo. Pang ka lang, pangkalamay ka lang. Ganon, pwede. Kasi daw, may paniniwala rin sa, ewan ko sa Ifugao ba yun sa Baguio, yung sabulol. Sa bulol. Sa spirito daw ng sabulol minsan, kapag daw nilalagay dun sa may bigas, minsan hindi nila binubuhusan ng dugo. Kasi minsan yung mga nagbubuhos daw ng dugo, yung mga may-ari ng restaurant, may malalaking business. Kaya minsan ang alay lang daw konti. Para at least, kapag nagkapurnada, konti lang din. Konti lang. Balik. Ibigay. Kaya yung iba, ang alay nila minsan sa Bolol or sa Encanto or sa Elemento, kung naging friend ba nila or coexistent sila, maliliit lang. Kalamay, candy, ganyan. Pero iba, yung mayayaman talaga, yung ang hingi rin, yaman. Yaman sa yaman yung palit. Oo. Starbucks, sneakers, ganyan, M&M's. O sige, pabonggahan kayo. Pero yung palit, yaman din. So, Yes, oo. parang Oo. equal lang. Oo. Ganun pala. Dito sa bahay namin, di ba nga, 1977, ang dami dito nangyayari, pero baka some other time ko na kwento. Pero yun nga, may isang kaibigan yung tatay ko nagdala ng feng shui master. Yung Chinese talaga. Pagpasok pa lang doon sa bahay, dito sa bahay, sa gate. Dami maliliit tao dito. Sabi niya. Itim may puti. Sa loob, sa labas. Sabi niya. Tapos hindi daw, hindi sila aalis kasi nauna sila rito. Nauna sila. Yun naman. Oo. Totoo naman. Totoo Pero naman. naniniwala rin ako, protect sila. Kasi naalala mo direct yung si Sir Gerald, yung dun sa pangalan nun. Aswang et al. Sa clubhouse. Aswang oo. et al. Oo. Oo, kasi naalala ko, sinabi niya sa akin, para may bantay ako, 3 na malilit na tao. Tapos yun yung mga panahon na yung tatay ko na stroke. Okay. So, nagdala siya yung kuya ko, nagdala ng caregiver. Pag-alaga sa tatay ko, babae. Nakakakita. Unang gabi pa lang niya dito, sabi, nakakahilo yung mga dito. Ang liliit ng mga tao, takbo ng takbo. Sa loob ng banyo, lalabas ng banyo. Talaga. Tapos ang reaction ko lang, okay. Alam ko na eh. Narinig mo na. Oo. At saka pag naliligo ako dati sa banyo, yung lalagyan ng sabon sa taas, nararamdaman ko may doon, parang may nakatingin sa akin lagi sa taas. Talaga? Pero hindi ko
hindi ko siya ma-distinguish kung ano siya. Oo. Pero alam ko parang may nakatingin sa akin sa taas, mula sa taas. O di ko alam kung mataas na tao yun o ano. Then one time, nag-birthday ako, inibitahan ko yung mga kaibigan ko nung college. Pagdating nila dito, party kami sa labas. Tapos konti lang kami, siguro mga 8 lang kami, 10. Yung kaibigan ko, nakakakita. Syempre, unang-una napansin niya yung aso namin, tahol doon sa pader. Tapos, sabi niya, Jo, sama mo ko CR ako. So, syempre, din ako siya sa CR sa banyo. Mamaya-maya, iwan ko siya, sabi niya, Jo, diyan ka lang sa labas. Bakit? Basta diyan ka lang sa labas. Tapos siya umihi, labas siya. Labas kami, sabi niya. Bakit? May nakita ka na naman. Hindi mo ba alam may nakaupo doon sa lalagyan ng sabon sa taas ng... Talaga sinabi? Oo, na maliit na mabalahibo, sabi niya. Sabi ko, kaya pala lagi ko nararamdaman may nakatingin sa akin mula sa taas. Kasi nakaupo palang maliit na tao sa taas sa mabalahibo. Okay. Mystery unlocked. Mystery. At least may nag-clear up for you. Sir Jayon, ano kayo? Talagang nag-aano talaga kayo? LNK ang ano ninyo, practice ninyo? LNK practice. Nagbibenta din po kayo ng lana. Yung lana, nakagawa na kasi ako niyan. Kasi ang hirap po maghanap ng legit na gano'n, yung sinasabi nila yung pang-ward. Pang word ba gusto mo? Marami kasing uses siya. Opo, hindi po yung pampalipad. Malamang, huwag niyo po kung bigyan Ano ng bang, pampalipad. depende kasi sa gamit eh. May mga lana kasi na ginagamit sa protection or pang healing or pang... Yung hilot po marunong po ako. Ano yan kasi dapat yung nyog. Yung nyog kasi mahirap, tamad na tamad ako kasi mamalingki eh. Yung isang mata Minsan lang. kasi nagpapahanap sa amin. Yung may isang mata lang. Paano yung, napakahirap naman yung isang mata. Tapos pagbibili ko sa palengke, may pumapakyaw. Pwede sa palengke bilhin. Pwede. Kaso may pumapakyaw sa... Pero kailangan marunong ka maghanap. Oo. May nahanap ka nga, tapos pinapakyaw naman kinabukasan. Parang grabe naman. Nang hindi mo kilalang tao. Hindi pwede gamitin yung yung cold press sa grocery, no? Kasi proseso na. Ay, hindi, wait lang. nakaprocess na. Wait lang, Sir John. May specific po kasi na number ng, di ba, alam mo yung sa buko, pag tinanggal yung parang husk niya, may makikita kang parang butas dun sa taas. Yung mata yun, di ba? May bilang, may bilang kasing sinusundan ng mga gumagawa ng ng lana. Hindi lang siya basta, nyog, okay na to. Ay, maliban sa mga hilot. Si Sir Gio nakakita yung na sa- yan. yung Paggawa. yung sa naghihilot na okay po siya yung normal na niyog lang, pero pag yung katulad nung tinatanong ko kay Sir yun mahirap pong hanapin. Explain ko yan, sige. Yan. Ayan. Ano kasi, yung sa sinasabi niyong 3 butas, yes, yun talaga yung hinahantig ng mga antingero at saka magnyonyog. Specific kasi siya sa buko, yes. Tama naman. Lalo na yung mga bulag. Ang hinahantig nila ron, yung mga uncommon, isang mata, walang mata, 4, 5. Yun yung hinahantig nila. Yung specific naman na sinasabi nyo, yung nakatingin dapat sa east, yun yung mas mahirap na part. Yun na, alam ko na kuha nila yun kundi sa gubat, do sa mga nyogan talaga. May nangangalaga talaga nun. Yung iba kasi, yung nakakakuha ng bulag na nyog, yun yung iba, nire-reproduce nila, tinatanim, pambenta. Kasi pag nakapagpatubo ka ng bulag na nyog, minsan hindi siya mataas, pero yung mga bunga niya kasi, special na. Pwede na ring bulag. Hindi siya kasing ganun taas na nyog. Ngayon, yung pagkakaiba ng normal na nyog sa isang mata at bulag, sa magnyonyog na or sa nangangalaga na yon, yung iba kasi ginagawa, halimbawa, yung normal na nyog, iba kasi yung effect niya compared dun sa may mga specific na ability na nyog. Halimbawa, sa aswang, yung trip na trip nila, yung bulag. Kasi sa bulag, hindi makikita. Tapos yung mga albularyo, ang trip na trip nila, isang mata. Kasi kontra naman yung isang mata doon sa ginagamit ng aswang, yung sa bulag. O hindi, yun yung ginagamit nila. Yung may mga yung may mga business, trip na trip nila, yung 4 na mata, tsaka 5.
Yun naman yung ginagamit nilang pansabit. So, any business, kaso marami rin nagkaka-interest eh. Sinasabit lang nila sa business, tapos yun na yung kusa. Ang alam ko, wala nang dasal eh. Pero minsan tinatawag nila espiritu para makadagdag. O, yun na may nag-a-attract. Tapos yun yung ginagawa nila. Mura yon sa palengke. Yes, may mabibili. Kahit sa Balintawa, kahit sa Muñoz, any market, may mabibili talaga nun before ng mahal na araw. Kasi hindi lahat ng tao, hindi nila alam yung capability ng nyog. Minsan yung normal yung isang mata. Yung iba, binibili lang kasi naka-curious. Kasi nagtanong kami minsan sa palengke, meron daw talaga umuubos. Lalo na pagpalapit na. Kasi iba kasi yung effect niya pag malapit na yung mahal na araw. Compare dun sa hindi siya mahal na araw. Tapos, yung paglalana naman, kahit hindi sa Biyernes gawin, okay lang. Kahit di mahal na araw, okay lang. Yung iba, ginagawa nila specifically sa Biyernes kasi parang may pinatutungkulan lang na espesyal. Ngayon, pwede ka naman maglana kahit hindi na mahal na araw kung nasa iyo yung specified or required na dasal para gawin yan. Ang paglalana, as I experienced, tatlo, yung sa lupa, sa tubig, tapos sa apoy na yon. So, madali, kung marunong kayong magluto ng salatek, yon, madali lang naman yung salana, ganun-ganun. Pero yung sa mga iba, mas preferred nila yung lupa. Kasi dahil doon sa pinanggalingan ng lupa, which is yun sa punso, tapos yung lupa sa punso, na which is pinagtirhan pa ng mga elements, yung kanto, elemento, ganyan. Tapos bubungkalin mo pa mismo yung yung lupa, lalabas pa doon yung mga antik, yung mga anay, yung mga agat, bubugawin mo pa yon, tapos lahat pa ng entity nakatingin sa'yo, tapos mag-aalay ka pa. Sa haba ng proseso niya, tapos kapag piga mo sa kanya, nakasama yung nyog, lupa lang yung lalabas, ang makikita mo lang na nakatas lang na puro na magiging lana is parang mga 1 millimeter, 1 centimeter lang sa piga. So, mahabang proseso, dadasalan mo pa or minsan hihingi ka pa ng gabay para lumabas talaga yung puro na lana na which is gagamitin para sa gusto niyang patungkulan. Halimbawa, depensa, kahilingan, pwede pa pang negosyo, ganun. So may certain lanas. Ngayon, bakit yung iba may depensa, bakit yung iba may panggagamot? Hinahaluan din kasi nila yon na mga iba-ibang dasal or iba-ibang mga implements para ilagay sa isang bote. Kaya minsan may nakikita kayong bote. Ba't yung bote niya? May bigas, may papel, may buhok, alaman. Yun, ang nakahalo lang doon, hindi lang siya lana, kundi yung iba-ibang klase implements dasal pati espiritu para nandun siya sa isang bote. Kaya minsan may maririnig kayong term, bote de guerra o bote ng pangkalahatan o sige kung ano man tawag nila ron. Yun pinanggalingan. Yung lana na nasa nyog, isa lang siya sa mga ingredients. So meron ka pa idadagdag para kung gusto mo siya maging, halimbawa, pang depensa lang. O yun, pwede naman yun. Ang pangit, ang ngayon, ang karaniwan na ginagamit, yung nakwento kanina, yung lana pang aswang, yun lang yung mostly na nagagamit ng iba. Kasi yung bula niya, hindi yung bulang-bula na malaki. Yung bula niya, Yung maliliit, di ba? yung para nagprito ka ng mantika, tapos may bulang maliliit, yun na yung indication na meron sa paligid. Ginagawa lang nila pan-detect, yun. Detector, kung may nagmamasid sa malayo, kung may nag-aabang, yun lang nila malalaman. Kaso, yun lang yung purpose niya. So, hindi pa ako nakakita ng bote na multi-purpose na nakadetect ka na, nakapang-defense ka na, nakapang-tira ka pa. Wala gano'n. Per bote, isang gamit. Nakapanggamot ka pa. O nakapanggamot ka pa. Grabing bote. So, kada bote, sa isang purpose lang kadalasan na nakikita ko. One bote, one purpose. Kung marami kang bote, katulad na iba nakikita, napakarami, sinusukbit pa sa bewang, or ginagawang habak, pwede naman yan. Iba-ibang bote, so kung iba-ibang purpose. Pero di ba parang awkward naman naglalakad ka, ang daming kumakalansin sa bewang mo. Grabe naman yung ganun. May kilala akong ganun, yung seaman siya, tapos mahilig siya. As in, yung belt niya, ang daming mga bote, at saka mga medalyon.
Parang ano na siya, pag gano'n kasi parang para sa akin ang point ko lang doon parang alam mo ba, parang wala ka bang tiwala sa isang gamit, napakarami ng dinadala mo. Bakit siya Oo. ba kalaban mo? Gobyerno ba kalaban mo? Napakarami mo na. Susugod ka pa doon sa kubo ng mga aswang, yung sa mga barangay nila, napakarami mong dala. Pwede na yung isa lang, isa, dalawa, Oo. okay na yun. Diyos ko, dala ka ng marami. Para siyang si Elias Paniki. Ayaw nga parang alam mo yun, parang sa plot ng movie, susugod ka sa kampo ng Oo, kalaban. oo. Ang daming baon. Oo. O dami naman baon. Pwede isa, dalawa lang. Halimbawa, sa akin, for my experience, kung magta-travel kayo, isa, dalawa, pwede na. Hindi naman kailangan marami. Kasi pag nalaman naman nila na halimbawa na-detect nila na may okay, etong tao na to may protection, di na ako May alam. lalapit. Kasi may alam siya, hindi ko nagagalawin. So Mm. pati yung tao sa paligid niya, hindi ko na rin gagalawin. Kahit naman doon sa may mga halimbawa sa mga aswangan ng lugar, kahit yung aswang malalaman nila, etong tao na to may protection, dumadaan lang siya. Kasi hindi siya nagstay. Hindi ko siya gagalawin. Yes. Katulad na naman sa sa iba na gustong markahan ng aswang, yung tatapikin, mabatiin, ganyan. Palapit pa lang sila, alam na nila na gumagana yung protection mo. Parang paunahan nga yan. Halimbawa, sa simple lang na protection, yung St. Benedict mo na lagi mong dinadasalan, tapos ako yung sige ako yung kalaban, ako yung tiga-usog, o yun na lang, o tiga-bate. So mga ilang metro pa lang, mga 5-7 meters pa lang, yung St. Benedict mo, iinit na yun sa'yo. Mm. Ang ginagawa ko pa lang, intention pa lang ay parang okay itong tao na to, pwedeng lokohin. Iniisip ko pa lang, yung St. Benedict mo, iinit na kagad sa'yo, magpaparamdam na sa'yo, mangangati ka, iinit, parang hindi ka mapakali. Yun ba lang, madedetect na. Ngayon, malalaman mo kung sino, mas palapit ng palapit, mas madedetect ng St. Ingat. Benedict. Mm. Dahil ganun pa lang, yun, isa pa lang, paano kung may isa ka pa? Halimbawa, yung mga madalas nyo nakikita, yung may mata, tas 3 A, yung mga anting-anting na gano'n, na triangle, yun, tres pico. Crispy ko. Yung mga tres pico na iba-ibang klase, ayan. Yung mga gano'n, yung mga pinamana, o kaya binigay ng mga nagturo, tapos binigay yung dasal, yun pwede na yun, mga dalawa. Pang travel, tsaka pang Mm. Oh, Day to day. ang mahirap lang doon, sa manlalason. Yun. Medyo kasi manlalason tao rin eh. Kung hindi sila marunong manggamot, tapos karga lang ng karga ng lason, ganyan. Mga bubog, kung ano-ano. Yun. Sa mga, tikim na kayo, murang-mura lang, ayun, ganon. Painom, libre, ayan. Kasi isipin nila bagong salta, magte-testing ng lason. Depende ngayon, para sa akin depende ngayon kung gaano mo binigyan ng panahon ng panalangin din yung mga gamit na meron ka tsaka yung mga dasal na sinasabi mo. Doon kasi minsan sa panlalason, yung iba gagana kasi yung concoction nila ng lason, iba-ibang uri ng halaman o patay na hayop o ano bang nakuha nila sa sementeryo. Ayun. Kasi yung ilalaban nila doon sa ginagawa mong dasal. Kaya minsan mahirap siya kasi yung devotion niya doon sa aral mataas. Ikaw naman kung ang dasal mo lang naman halimbawa ay once a day ka, tapos yung manlalason parang 15 years lang gumagawa ng ganun, tapos dinevote niya na yung sarili niya doon. Yan, minsan mas mataas pero gagana pa rin yung inyo. Yun nga lang, minsan hindi na ganun kataas para mapigilan or makombat niya yung gagawin ng mga ganon. Yun. Yung iba kasi nagsusubok lang eh. Yung iba nantitrip lang. Pero yung sa mga talagang biyasa na, ayun, iba yung dating. Sir, yung regular na San Benito lang na medalya, pwede na yun? Andar na yun. Pwede mo siyang matesting. Kunwari, nag-devote ka talaga kay St. Benedict, alam mo yung dasal, yung hayag ng 7 krus, yung basag sa likod. Malalaman mo effective yon kung may aswang sa paligid, tapos suot mo yon yung St. Benedict mo, dang ka. Pag may na bad trip sa'yo na wala kang ginagawa, yun, alam mo effective. Oo, kasi masakit kasi sa kanila, nagre-react. Pero ito, kwento ko sa inyo. Tinatry ko interview yung taong yun, di pa kami nagkakausap. Pero, so sabi niya, yung minsan, yung isang kasambahay nila, parang naposes. Siya, wala naman siyang alam. Wala siyang alam sa ano. Pero meron siyang San Benito. Alam mo, ginawa daw niya,
nasa sasakyan kasi sila, parang nag-stiffen yung katawan ng house help. Kasi parang napoposes na, medyo nag-weird na ugali. So sinakay sa kotse, dadalhin sa hospital. So habang nasa car daw, papunta sila sa hospital, tumirik yung, parang nanigas yung katawan. Instinctively, ang ginawa niya daw, San Benito, in his palm, tapos nilagay niya sa thigh or sa lower leg ng babae. Tapos, nag-react daw yung babae. Parang nasaktan. So, parang merong accumulated strength ang Saint Benedict. Yung ano mismo, no? Yung kung ano yung nakaukit sa... Yung idea mismo of... Kasi parang, kumbaga, hindi ko lang kung si Gio nagkwento yung dati na naipon na yung belief sa Collective, Saint Benedict. Collective siya na kahit hindi mo siya dinasalan ng Ellen Kay. Kasi may iba pang dasal Ellen Kay para buhayin, di ba? Yun, walang dasal yun. May innate power na siya. May lakas na talaga meron. siya. Kahit i-bless mo lang siya. Kahit yung pinabless lang. kahit di naman Ellen Kay na dasal eh. Andar yun, Saint Benedict kasi pang-kontra talaga siya sa mga Kung alam mo yung history ni Saint Benedict, kontrang-kontra talaga siya sa masasama. So magre-react pa yung mga tapos. Sandeda ko eh. Dapat alam mo yung dasal. Yung Sacrasit Mihilo. Oh, yeah. Yun na, tama. Pag nabuo mo, yun. Ayun. Yung sinasabi mo, sir, kanina yung sa lason. Pwedeng-pwede siya sa lason kasi may kwento. Kaya yung image niya dun sa medalya, may cup na may ahas. Oo, yun. Kasi Yung kwento nun. muntik siya lasunin eh. Tapos, may Hindi natuloy. nakakatawa yung kwento nun kasi sobrang ermitanyo siya eh. Tapos sobrang hanga sa kanya yung isang monastery ng mga monks. Inimbitahan siya. Ikaw mag-lead sa amin kasi sobrang banal mo. Pagdating niya dun sa monasteryo, ang sarap ng pagkain dito At saka party kayo ng party gabi-gabi. Lasing kayo lagi. Paano kayo magiging niyan? Banal, ganyan. Tapos, stiniktohan niya. Nagalit sa kanya yung mga kumuha sa kanya. Abay, pakalamero pala to. Lalasunin nila. Dapat so lalasunin nila. So, nung binigay sa kanya yung chalice na may wine, nung binles niya, biglang nabasag. So, nalaman niya, lalasunin niyo ako, Nilayasan niya. Kaya, yung pwede siya sa lason. Magre-react siya. Oo. Magre-react siya. Iinit siya, ganun. Depende sa kung saan mo nilagay yung medalya mo. Yes, oo. Siyempre, maraming salamat ulit sa mga sumali sa usapan, sa mga nag-share ng kanilang nalalaman at experience. Si Marie, Aki, JJ, Tata J, Ninong, and Queen. At siyempre, nandun sa mga nasa chat na naglalagay ng questions and all that. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome sa Paranormal Podcast. Karamihan sa mga nakakausap natin ay mga past guest rin dito sa episode na ito. Pwede mong balikan ng mga episodes nila. Nasa YouTube list ang link sa episode nila. Kung ikaw naman ay bagong listener rin na aswang, peace po tayo. Baka rin gusto nyong mag-subscribe na rin. Mahahanap nyong podcast sa YouTube, Facebook, Spotify, Twitter X, Apple Podcast, and Think Talk. New episodes every Tuesday 7 p.m. on Spotify and Thursdays 1:37 p.m. on YouTube. Sabi ko nga, uunahan ko na yung mga aswang dyan. Peace po tayo, ha? Sharing lang tayo ng mga nalalaman ng iba. Pero kung meron kang aswang experience at gusto mo i-share, pwede mo yan email sa paranormalsph@gmail.com. Pwede ka rin mag-share via chat sa Discord channel ng podcast. Join lang kayo doon para may makausap kayong medyo kaparehong wavelength nyo. Ang invite link ay nasa show notes. So, magbabasa lang tayo ng ilang comments from episode 162. Stan's Baguio Experiences. From Zane. Yung sa Apostles' Creed, alam ko po,
Renevised ata ulit yun way back early 2000s. I'm not sure. Rene-recite na po namin yan during our rosary prayers every morning when I was already in high school. Yes, Zane. Zane. Ako rin, nagulat ako na nagbago na nga pala yung Apostles' Creed. So, mas open-minded na. Joke lang. Peace tayo dyan. Ayun, nag-comment ulit si Blue Morphine from last episode. Di talaga ako genius pagdating sa nagtatak sa akin na lines. Dun sinabi, hyperbolic geometry is like we are higher dimensional beings looking at flatlanders. Hindi flat pero naka-observe sila sa atin. Hello uli, Blue Morphine. Ano kaya yung flatlanders? Tayo ba yan? Tayo yung mga nasa flat na land. So sa land ba nila, wavy? Magulo ba? Or rough? Or ba't kaya flatlander? Baka mas flat sa world natin compared sa iba. Interesting. Pero curious ako dyan sa hyperbolic geometry. I-note ko na yan, nire-research ko yan. Thank you. Si Leslie naman may comment about Apostles' Creed rin. Yes, same reaction sa bagong Apostles' Creed nung una ko siyang narinig sa church. Irritated kasi binago yung kabisado na. But then as I listened, in-acknowledge na nila ang things na invisible. Aha! Hi Les! May pag-acknowledge na sa things unseen, which is very interesting, di ba? Actually, may comment ako sa mga religious stuffs galing sa church. So, mamaya may comment ako dyan. Abangan nyo sa LL. Si Jom naman ang comment. Same kami nang nakitang UFO. Same na same. Hi, Jom. Saan mo nakita yung UFO na nakita mo? Sa Baguio rin ba? Kasi curious ako malaman kung ano yung naandoon. From Mina naman, yung Luwakan Road, naalala ko na feature yan sa KMJS. Yung may sumakay sa taxi, kita sa vid na nagbukas ang pinto pero walang tao. Hanapin nyo yun sa KMJS. Looking for more Baguio stories or Ilocano folklore. Hi, Mina. Yes, ako rin. Looking forward to more Baguio stories and Ilocano folklore rin. So kung meron kayong mga stories dyan, baka gusto nyong email or i-chat sa akin. Tapos i-compile natin. Parang maganda nga, no? Na episode title, Ilocano folklore. Maganda. Sige, i-manifest natin yan. Si Zelax naman, baka merienda nga ng pansit. Zelax, saan ba yung pansit na yan? Ba't ka nag-crave ng pansit? May nasabi ba sa episode? And the last for this episode, si Jules C. Yung gitnang puno. If you're a Baguio native, no doubt marami ka ring stories na naririnig, experience firsthand about that tree. Jules Z. Saan puno ba yan? Para mabisita. Ito ba yung nasa Luwakan? Nasabi ni Stan. So, ano ba yung mga kwento dyan? Again, pwede natin isama sa Ilocano folklore and Baguio stories. Baguio stories too. Pwede. Compile tayo yan. So, dyan muna tayo mag-end sa comments. If may questions or comments kayo sa podcast, iwan nyo lang. Sasagutin ko yung mga medyo urgent sa Spotify or sa YouTube. Pero yung mga ganito na pwede kong i-read out loud, I will try na ma-read out yung mga comment nyo. Basta't di bastos yan, sabi ko nga, babasahin ko yan. Before, of course, we end the episode, I would like to thank our paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, Mark, Hotaru, Yad, Dreamcatcher, Ray, Aryan, Fallen, Leia, Laura, Leslie, Introvert, Kim, Kitten, JRS, Emrys, Kay, Kent, Biker Mama, J3, Justine, Janelle, and Cap. Thank you to our Patreon and coffee supporters. If you want to support the podcast in other ways, you can share your favorite episodes to like-minded friends. If you want to support the podcast via Patreon, you can check out the links in the show notes and you'll see the different tiers of support. So, ito, may shoutout tayo kay paring JP. Siya ang nagpaalala sa akin na hindi pala naka-upload yung huling episode. Hindi pa siya lumalabas. Kasi nawalan kami internet and yun nga, nakalimutan kong hindi pa siya nakaschedule ng tama. So, thank you kay JP. Magpasalamat kayo kay JP. Kung hindi, late nyo na maririnig yung Skinwalkers and Wendigos episode. Salamat ulit, JP. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Na-enjoy mo ba ang episode na napakinggan mo? If you have the time, I hope you can rate and review the podcast in whatever podcast platform you are using.
this helps the podcast get seen, and hopefully it opens more minds. Thank you again to everyone, to the people who have shared their experiences, their stories, to the people who listen, and to the patience of our spirit guides. Please stay safe. Hello, peeps! So, recently, may napost akong kwento sa TikTok galing sa Hospital Stories kay Fallen ata yun, na possibly tungkol sa reincarnation, and medyo madami nag-react. Merong positive, merong neutral, pero syempre may negative rin. Negative in my opinion. So, isa sa mga, let's say, hindi nag-agree sa nakwento doon, ang sabi niya, in real life, walang ganyan. Yung nagpakita sa'yo, bad spirit. Nasa Bible po lahat ng multo na nakikita ng tao gawa ng kalaban ng Diyos. And may nag-refute sa kanyang sinabi, so ito yung part ng sagot, lahat ng yan ay sure po na bad spirit. Mapanlin lang po talaga ang kalaban ng nasa itaas. And alam niyo naman ako, I respect all beliefs. So, yun yung kanyang paniniwala. And yun yung kanyang kinalakihan, and I guess yun yung tinuturo sa kanila. Pero, again, ako naman, I try to have an open mind. And I try to listen to different sides. So, tinanong ko siya actually, sabi ko, saan sa Bible nasabi na sure kang masamang spirit ang mga multo gaya nito? Gaya nga nung nasa kwento. So, sinagot niya ako, sabi niya sa Deuteronomy 18:10. So, ni-research ko yon. Marami ako napuntahan na site. I think baka gusto nyo puntahan yung bible.com. Meron siyang iba-ibang version ng passage. Meaning parang iba-ibang version kagaya ng King James, New King James, ganun. So, babasahin ko yung nasa New King James Version. Okay? So, ang sabi doon, there shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. So, again, ako lang, hindi clearly in-express na pag may nakita kang spirit, masama yan. Ang sinasabi, wag kayo again, interpretation ko to, may bias ako syempre, pero interpretation ko dito, wag kayo mag-practice ng witchcraft, soothsaying, interpreting omens, conjuring spells, wag ka maging medium, wag ka maging spiritist, wag ka maging mag-necromancy. Para yun yung point. For me hindi sinabi na pag may nakita kang multo, masama yan. Pero, again, kanya-kanyang interpretation. Yun yung naiiba dyan. So for me, walang nasabi sa Deuteronomy 18:10 na lahat ng multo na nakikita ng tao ay gawa ng kalaban ng Diyos. Ang sinasabi, ang pagkaintindi ko wag kayong gumawa ng ganito. Ng mga witchcraft, wag mo idaan sa apoy yung anak mo, parang ganon. Ayun, pumapasok ako admittedly, maybe yun yung lens ko because of my exposure to the different practices and the different people I've talked to, yun yung bias ko sa pag-interpret sa passage na yun. Pero lahat tayo, I admit, lahat tayo may kanya-kanya tayong bias. And I guess yung nag-comment sa TikTok, may bias rin siya with regards to this passage. Yun yung pagka-interpret niya.
So again, we respect all different religions, different beliefs, pero alam niyo naman ang bias ko sa Bible. gusto ko nagda-dive deep kung saan nga ba nanggagaling ang karamihan ng Old Testament. And kagaya nga ng isang comment rin dun sa TikTok, sabi, ang Bible ay gawa ng tao, kung sino man nagsulat niyan. And ang Deuteronomy, nasa Old Testament. And yun nga, nagda-dive deep ako sa mga scriptures or let's say yung parts of the Bible na nasa Old Testament. Sasuggest ko na naman, paulit-ulit ako, basahin niyo yung book ni Mauro Biglino, The Gods of the Bible. And marami siyang pinapoint out doon na inconsistencies, let's say, from the Old Testament. Kasi ang aking personal understanding, maraming parts ng Old Testament are carryovers from the different ancient religions, ancient beliefs. That is based on what I've been reading, what I've been listening to, what I've been researching. Pero kung hindi nyo pinapaniwalaan yun, go lang. Walang basagan ng trip. Sabi nga. So, ayun, baka yun lang, nabuhayan ako i-research yan at pag-usapan yan. No offense to people na pinapaniwalaan yun. I have good friends from the podcast who are Christian and they believe this and I respect them for that. Na yun ang pinapaniwalaan nila. Hindi ko pinipilit yung akin. Sa akin lang, kung open ka na malaman kung saan ba nanggaling itong mga words from the Bible, research mo rin kung saan ba talaga nanggaling. Ayun lang. So share ko yung link sa show notes yung tungkol kay Mauro Biglino on why the Bible does not talk about God. Yun yung sa kanya. Si Mauro Biglino ay naging official translator siya for the Vatican, ha? And tinanggal lang siya kasi nga may mga point of view siya na tumaliwas sa tinuturo ng Roman Catholic Church. Pero siya ay naging official translator for the Bible sa Vatican. So yun lang. So iwanan natin sa ganun. Kayo na mag-interpret na kung tinrust siya dati, ba't di siya tinrust ngayon? Kasi iba na yung kanyang point of view. Ayun na naman tayo. Okay, ingat tayo dyan.